Sa panahon natin ngayon, napakaraming tao ang mabilis mag-react, pero mabagal magmahal. Mabilis tayong humusga, pero mabagal tumulong. Ang ilan, kapag may nakitang nadapa, kukuha agad ng cellphone para mag-video, imbes na lapitan at tulungan. At sa ganitong mundo, tila napakalayo na ng salitang, awa. Ngunit may itinuro ang ating Panginoong Hesus na kwento, isang parabula na matagal nang naririnig ng marami, ngunit kakaunti lang ang tunay na nakauunawa ng mensaheng nakatago rito. Ito ang kwento ng Mabuting Samaritano. Ang tanong ng isang guro ng kautusan. Isang araw, lumapit kay Hesus ang isang guro ng kautusan. Subok sa talino, bihasa sa kasulatan. Ngunit sa puso niya, gusto niyang subukan ang Panginoon. Guro, sabi niya, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Tumingin si Hesus sa kanya, at mahinahon niyang tinanong. Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Sumagot ang guro, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinabi ni Hesus, tama ang sagot mo, gawin mo ito, at mabubuhay ka. Ngunit dahil gusto pa niyang patunayan ang sarili, nagtanong siyang muli. At sino naman ang aking kapwa? Ang tao na nabiktima sa daan. Kaya nagsimula ang Panginoong Hesus na magkwento. May isang lalaki na naglalakbay mula sa Jerusalem patungong Jericho. Isa itong daan na kilala sa panganib, paikot, matarik, at madalas puntahan ng mga tulisan. Habang naglalakad ang lalaki, bigla siyang inatake ng mga magnanakaw. Hinuberan siya, binugbog, at iniwang halos walang buhay sa gilid ng daan. Walang makapagsalita, walang saklolo, tahimik ang paligid, tanging ang ungol ng lalaking sugatan ang maririnig sa hangin. Ang paring dumaan. Sa hindi kalayuan, dumaan ang isang pari. Isang taong itinuturing na banal, tagapagturo ng kautusan ng Diyos. Ngunit nang makita niya ang lalaking duguan sa daan, siya'y lumihis at dumaan sa kabila. Marahil nagmamadali siya sa templo. Marahil iniiwasan niyang madungisan ang sarili sa dugo ng isang sugatan. Marahil, iniisip niyang may ibang tutulong naman siguro. At tuluyang iniwan ng pari ang lalaki, naghihingalo, walang pag-asa, walang tinig na maririnig kundi ang paghihirap ng katawan. Ang Levita na sumunod. Di nagtagal, may dumaan namang isang Levita, tagapaglingkod din sa templo, kilala sa pagiging malapit sa banal na gawain. Lumapit siya ng kaunti, tiningnan ang lalaki, ngunit pagkatapos ay tumalikod din. Marahil natakot. Marahil naisip niyang baka nandyan pa ang mga magnanakaw. At tulad ng pari, iniwan din niya ang kawawang lalaki sa gitna ng daan. 2 taong relihiyoso, ngunit parehong bulag sa tunay na kahulugan ng awa. Ang Samaritano. Ngunit dumating ang isang Samaritano, isang taong hinahamak ng mga Hudyo. Sa panahong iyon, malalim ang alitan ng mga Samaritan at mga Hudyo. Hindi sila nagkikibuan, hindi nagtutulungan. Ngunit nang makita ng Samaritano ang lalaking sugatan, nahabag siya. Lumapit siya, nilinis niya ang mga sugat gamit ang langis at alak. Ibinenda niya ito ng maingat, at pagkatapos, isinakay sa sarili niyang asno, ang lalaking halos walang malay. Dinala niya ito sa isang bahay panuluyan. Doon, siya mismo ang nag-alaga sa kanya magdamag. Kinabukasan, naglabas siya ng 2 denaryo, sweldong katumbas ng 2 araw, at iniabot sa tagapangalaga ng bahay. Sinabi niya, alagaan mo siya, at kung may kulang pa sa gastos, babayaran ko pagbalik ko. Walang pangalan, walang kapalit, walang paghihintay ng gantimpala, tanging tunay na awa ang nag-udyok sa kanya. Ang tanong ni Hesus. Matapos ikwento ni Hesus ang lahat, tumingin siya sa guro ng kautusan at tinanong. Sino sa 3 ang masasabi mong naging kapwa ng taong nabiktima ng mga magnanakaw? Sumagot ang guro, ang nagpakita ng awa sa kanya. At sinabi ni Hesus, humayo ka, at gayon din ang gawin mo. Ending, ang tunay na pagsusukat ng awa. Mga mahal kong kababayan, alam naman natin at lagi nating naririnig ang kwento ng The Good Samaritan. Ngunit ang hindi masyado nating napapansin ay ang tunay na mensahe nito ng Panginoong Hesus. Hindi lang ito tungkol sa pagtulong, kundi tungkol sa puso na marunong maantig, kahit sa taong hindi kapareho ng ating relihiyon, kulay, o paniniwala. Ang tanong ni Hesus ay hindi, sino ang kapwa ko? Kundi, ikaw, kaya mo bang maging kapwa? Dahil minsan, mas madali tayong magdasal kaysa makialam. Mas madali tayong magsabi ng, ipag-pray kita, pero hindi tayo handang tumulong ng kahit konti. Mas gusto nating tumingin kaysa yumuko para magbuhat. Ngunit sabi ng Panginoon, ang tunay na anak ng Diyos ay marunong maawa. Hindi niya sinabi kung anong relihiyon, kung anong lahi, kung anong posisyon.
Ang sukatan niya ay awa na may gawa, hindi awa na puro salita. Kaya kung may makita kang nangangailangan, huwag mong hintayin ang iba. Ikaw na mismo ang maging Samaritano sa panahon ng kawalan ng malasakit. Ang mundo ngayon ay puno ng sugatan, may sugat sa puso, sugat sa isip, sugat sa espiritu. At minsan, ikaw ang inaasahan ng Diyos na maglagay ng langis ng pag-ibig, at alak ng kabutihan. Ang mabuting Samaritano ay hindi sikat. Hindi siya nagpakilala, ngunit siya ang naging larawan ng awa ng Diyos. Kaya kapatid, saan ka man ngayon? Baka ito na ang paalala ng langit para sa iyo. Tumigil ka sa pagdaan lang at pagtanaw. Simulan mo ng tumulong. Hindi mo kailangang maging pari, o mangangaral sa simbahan. Kailangan mo lang maging taong may puso. Dahil sa dulo, hindi tatanungin ng Diyos kung gaano karami ang alam mo, kundi kung gaano karami ang minahal at tinulungan mo. Aral. Ang tunay na relihiyon ay hindi lang nakikita sa simbahan, kundi sa daan ng buhay, kung saan may sugatang tao na kailangan ng ating awa. Santiago Kapitulo 1 versikulo 26 hanggang 27, read to yourself, Book of James in English Version. Pagpapalakas. Ang kabutihan ay hindi kailangang malaki, minsan, ang maliit mong tulong ay himala sa iba. Maging daan ka ng awa, hindi hadlang ng kawalang pakialam. Sabi ng Mateo Kapitulo 5 versikulo 7. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ibahagi mo, hindi lang sa social media, kundi sa buhay ng mga taong kailangan ng tulong. Maging mabuting Samaritano ka rin saan ka man naroon. Thanks and God bless. Heart.